Ingat ka, Colleen! Darating ng dragon! Sigaw ni Jeremy habang nakataas ang isang maliit na laroang dinosaur. Handa na ako, Jeremy! Matatalo kong halimaw! Sabi naman ni Colleen sabay taas ng imaginary shield niya. Pero hindi naman yan dragon! Dinosaur ang hawak mo! Pareho silang humagikgik at nagpatuloy sa kanilang pagkukunwari na labanan. Hindi mahilig sa ganoong laro si Colleen. Mas gusto niyang bahay-bahayan at luto-lutuan. Subalit para kay Jeremy, ginagawa niya kung ano ang larong gusto nito. Gusto niya lang kung ano ang magpapasaya sa kalaro niya. Ngunit maya-maya, biglang may nagbago. Naputol ang tawa ni Jeremy. Natigilan si Colleen at tumingin sa kalaro ng may pag-aalala. Hoy, Jeremy, okay ka lang? Hindi ito nakasagot agad. Sa halip, lumapit ito sa tabi niya at kinuha ang isang maliit at lumang stuffed toy na teddy bear. Tagpi-tagpi ng balahibo, nawawalang isa sa mga butones ng mata at may kaunting punit ang tela. Pero kung hawakan ni Jeremy, parang iyon ang pinakamagandang laruan nito. Bumaha ang awa sa dibdib ni Colleen habang pinagmamasdan si Jeremy na yakapin ang teddy bear na yon. Nanginginig ang mga labi nito at puno ng luha ang mga mata. Anong problema? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Colleen. Mahina at hindi sigurado ang boses. Umiling si Jeremy habang nanginginig ang maliliit na balikat. Wala! Nakaramdam ng matinding pag-aalala si Colleen. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong umiyak dahil lang sa laroong iyon. Para sa kanya, wala yung katuturan. Maya-maya lang, may narinig silang boses mula sa kusina. Jeremy, oras na ng merienda mo! Hindi sumagot si Jeremy. Patuloy lang ito sa paghawak sa teddy bear. Nababalot ng lungkot ang mukha ng kanyang kalaro. Napakunot ang noo ni Colleen at nag-isip sandali. Ilang sandali pa'y pumasok si Jeremy. Naiwan nito ang teddy bear na hawak-hawak. Sa mura niyang edad, hindi maintindihan ni Colleen kung bakit gano'n na lang ang paghawak ng kaibigan niya sa laroong iyon. Nakita niya na itong umiyak noon, ngunit hindi kailanman sa ganoong paraan. Para bang ang teddy bear ang dahilan ng lahat ng kalungkutan ni Jeremy. Isang ideya ang bumalot sa isipan ni Colleen. Siguro kung aalisin ko ang teddy bear, baka kung sirain ko hindi na umiyak si Jeremy. Dahil dito kaya siya malungkot. Ayokong maging malungkot si Jeremy. Bago pa niya mapigilan ang sarili, kinuha niya kung nasa ng gunting. Ginupit-gupit niyang teddy bear ni Jeremy. Hindi niya alam kung bakit naisip niyang makakatulong iyon. Basta ang batang Colleen lang noon, gusto lang pigilan ang pagluha, pigilan ang lungkot ni Jeremy na hindi niya maintindihan. Nang matatapos na siya, narinig niyang mahinang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Ang boses ni Jeremy, mahina ngunit malinaw, ay umabot sa kanyang pandinig. Hindi! Ano ginagawa mo? Sigaw nito. Natigilan si Colleen. Tila bumagsak ang kanyang puso. Lumingon siya habang nasa kamay pa rin ang gunting. Nanlalaki ang mga mata ni Jeremy sa gulat at galit. Hindi! Sigaw ulit ni Jeremy na may nakakagulat na puwersang sinugod siya. Itinulak siya nito ng malakas at nahulog ang gunting mula sa kanyang mga kamay. Jeremy, gusto ko lang... Kinakabahang sabi ni Colleen. Pero hindi niya na maituloy ang gusto pang sabihin. Hinawakan ni Jeremy ang mga ginutay-gutay na teddy bear. Ikinulong ang mga yon sa mga bisig na parang mabubuo pa. Nanginginig ang katawan ng kanyang kalaro sa sobrang galit. Bakit mo ginawa to sa laruan ko? Sigaw ni Jeremy sa basag na boses. Bakit mo ginawa to sa akin? Bakit mo sinira? Nakatayo doon si Colleen at nakatulala. Nanginginig ang mga kamay niya. Tumatakbo ang kanyang isip. Sinusubukan lang niyang tumulong. Hindi niya maintindihan kung bakit ito galit na galit. Bakit hindi nito napigilang umiyak. Akala ko kung sisirain kong laruan mo na yan, titigil ka na sa pagiging malungkot. Bulong ni Colleen at puno ng pagkalito ang boses. Tumingin sa kanya si Jeremy na may halong lungkot at galit sa mga mata. Sa tingin mo maayos ba to? Wala kang alam. Ito ang huling bagay na binigay sa akin ng mama at papa ko bago sila... Hindi nito matapos ang pangungusap. Nanginginig ang katawan nito sa paghikbi. Itong teddy bear, Colleen,
Ito na lang ang natitira sa akin. Naramdaman ni Colleen ang paninikip ng dibdib. Gulong-gulong ang isip niya. Hindi niya naman alam na bigay yon ng mga magulang ni Jeremy. Hindi niya naintindihan. Jeremy, sorry talaga. Bulog niya habang nanginginig ang boses. Hindi ko alam. Hindi ko namalayan. Hindi mo kasi naiintindihan. Palagi kang nangingialam. Puno ng sakit at galit ang boses ni Jeremy. Hindi kita gusto dito. Ayoko makita ka ulit. Umalis ka na, Colleen. Hindi ko na gustong bumalik ka pa dito sa amin. Parang isang sampal ang salita ni Jeremy sa kanya. Jeremy, please. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Wala akong pakialam. Sigaw nito at puno ng galit ang boses. Umalis ka na lang. Umalis ka at huwag ka nang bumalik. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Colleen. Ngunit hindi niya magawang makipagtalo. Hindi niya magagawang intindihin ito. Unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Tumakbo si Colleen palabas. Sobrang nasaktan siya na pinalayas na siya ng paborito niyang kalaro. Natigilan lang siya sa pagtakbo nang makaramdam siya ng malakas na impact. Hindi niya maintindihan kung bakit siya paulit-ulit na tinatawag ng kanyang lola. Diyos ko, Colleen! Colleen, ang apo ko! Tulungan yung apo ko! Nagpapanik na sigaw ng kanyang lola Emilia. At doon lang namalaya ni Colleen. Nakahandusay na siya sa kalsada at hindi maigalaw ang mga binti. Bago pa makalapit ang lola niya, tuluyan na siyang nawala ng malay. Colleen, gising na! Tulungan mo ako sa paggawa ng puto. Boses yon ni Lola Emilia. Gumising si Colleen, napatitig siya sa kisame ng kanyang kwarto na may kaunting agyo. Gumising si Colleen. Napatitig siya sa kisame ng kanyang kwarto na may kaunting agyo. Napabuntong hininga na lang siya. Bakit ba? Palagi ko na lang napapanaginipan yon. Tanong ni Colleen sa sarili. Marahan siyang bumangon at tiningnan ang kanyang mga saklay. Simula ng aksidente, hindi na siya makalakad ng maayos. Siguro kaya siya nananaginip dahil doon naman talaga nagsimula ang lahat. Kung hindi ko kaya sinira ang mahalagang laruan ni Jeremy, magkakaganito kaya ako? Malungkot niyang tanong. Bata pa si Colleen, mahal niya si Jeremy bilang kaibigan. Tinuturing niya ito na parang kapatid, kahit apo pa ito ng amo ng kanyang Lola Emilia. Ayaw lang naman niya itong makitang umiyak, kaya sinira niya ang dahilan ng pag-iyak nito. Wala na rin itong mga magulang katulad niya, pero magkaiba sila ng sitwasyon. Pumanaw ang mga magulang nito sa aksidente, habang iniwan naman si Colleen ng mga pabayang magulang niya. Kaya hindi rin niya talaga siguro maintindihan ang pagmamahal ni Jeremy sa mga magulang nito. Parang ang dami niyo pong puto na niluluto ngayon, Lola. May order po ba? Tanong ni Colleen habang naghahalo ng mixture. Tumangon naman si Lola Emilia. Oo, gumagawa rin ako ng malalaking puto dahil may order si Don Agapito. May selebrasyon daw sa mansyon. Ikaw ang maghatid mamaya nitong puto, ha? Ano raw po bang selebrasyon? Nakangiting tanong ni Colleen. Nagkibit balikat ang kanyang lola. Hindi ko nga rin alam, apo. Alam mo naman yun, palaging pasorpresa. Nabibigla na lang tayo, may party na sa mansyon nila. Iba talaga siguro kapag mayaman. Madaling magplano kapag mga pagdiriwang. Hindi katulad natin na pag-iipunan pa o kaya ipapangutang pa. Mahina namang tumawa si Colleen. Ang bait po talaga ng Don, ano? Kahit mayaman, mas gusto pa rin po sa atin mag-order ng puto. Siya lang din po ang nakita kong mayaman na walang arte kapag kumakain sa gilid. At kahit isang beses, hindi ko po siya nakitang maging mata pobre. Tumango naman si Lola Emilia. Sinabi mo pa, mabait talaga si Don Agapito. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako dahil binigyan ka ng scholarship sa kolehiyo. Kaya yan at nakakapag-aral ka. Masaya nga rin ako dahil tinuturing ka niya na parang apo. Kapag naiisip kong mawawala ako, siguradong hindi magdadalawang isip na ampunin ka ni Don Agapito. Kumunot ang noo ni Colleen. Lola naman, kayo talaga. Hindi mangyayari yan, mabubuhay pa po kayo ng matagal. Makakatapos pa po ako sa pag-aaral. Mapapagawa pa kita ng bahay. Mabibigyan pa kita ng travel sa ibang bansa. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan, Lola. Ayaw ni Colleen na mawala ang Lola Emilia niya.
Ito lang ang nagbigay ng kalinga sa kanya. Kaya nga hanggat kaya, talagang inaalagaan niya. Ang mga paninda nito, siya na lang ang naglalako kapag may oras. Ayaw niyang magbebenta pa ang kanyang lola dahil matanda na ito. Hindi naman nahihirapan si Colleen dahil nilalagay niya naman sa maliit na karton ang mga puto. Nandyan na po ba si Don Agapito? Tanong ni Colleen sa guard. Ikaw na pala yan, Colleen. Inaasahan ka ng Don. Magalang nitong sabi at binuksan ang gate para sa kanya. Sumakay ka na rito sa golf cart at alam kong baka tagaktak ng pawis mo. Hindi ka pa nakakarating sa mansyon. Mahina naman siyang tumawa. Salamat po. Tinulungan siya ng guard na makasakay. Itinabi nito ang saklay niya at inilagay naman sa unahan ng basket na dala. Kumapit ka dyan, Neneng. Saad pa ni Manong sa kanya. Tumango naman si Colleen. Nasa malayo pa lang siya, natanaw niya na ang malawak na hardin na inihahanda na para sa pagdiriwang mamayang gabi. Palaging engrandeng pagtitipon gaya ng dati. Ganoon naman talaga kapag si Don Agapito ang nagpapadaos ng pagdiriwang. Para kanino nga po palang selebrasyon, Manong? Tanong ni Colleen. Sumagot naman ito. Para kay Sir Jeremy, Colleen. Umuwi na siya rito at kasamang girlfriend. Umismid naman agad siya. Girlfriend? Ang sama ng ugali niya, may pumatol sa kanya? Tumawa naman si Manong. Wala kang magagawa, Neng. Abay, pagkakakisig ngayon ni Sir Jeremy. Saka parang hindi naman siya seryoso kay Ma'am Celine. Ibang nagagawa ng ibang bansa. Pinag-uusapan nga namin ng apo ni Don Agapito dito sa loob ng hasyenda. Habang lumalaki, mas gumagwapo. Bahagya namang napairap si Colleen. Kahit siya pa po ang pinakagwapo sa lahat, masama pa rin ang ugali niya. Baka kaya nagkasundo sila ng girlfriend niya kasi masama rin po ang ugali ng girlfriend. Sinabi mo pa, may ugali nga si Ma'am Celine. Tinarayan nga ang asawa ko sa loob. Tinatawag na muchacha ang mga katulong. O nga pala, hindi pa rin ba natatapos ang alitan yung dalawa ni Sir Jeremy? Ilang taon na yan Natatawang tanong ng guard. Sa bagay, mahirap nga namang kalimutan. Siya ang dahilan, kaya pilay ka ngayon. Napabuntong hininga si Colleen. Hindi ko naman po sinisisi si Jeremy sa nangyari sa akin. Wala naman pong may gusto nito. Basta magkaaway na lang po talaga kaming dalawa at baka malabo na pong maayos pa. Nanatili ang kanyang mga mata sa hardin. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay nakaugnay sa lugar. Naglalaro siya roon noong bata pa siya, tumatakbong walang sapin sa damuhan kasama si Jeremy, ang apo ni Don Agapito. Ngunit yun ay nagbago pagkatapos niyang maaksidente. Dumadalaw na lang siya sa mansyon ni Don Agapito kapag naghahatid ng puto ng kanyang lola. Napapadalas na lang talaga siya nitong mga nakaraang taon dahil palagi siyang pinapakiusap ng Don at gusto palagi ng kasama. Nasa ibang bansa si Jeremy para mag-aral, kaya talagang mag-isa si Don Agapito sa mansyon at mukhang kay Colleen nakakahanap ng aliw. Hindi naman siya makatanggi dahil mabait ang matanda sa kanya. Mabilis na napawi ang ngiti na sumilay sa kanya nang maisip niya si Jeremy. Matalik niyang kaibigan na itinuring na lang siyang tila kaaway. Binago ng mga taon ang kanilang relasyon. Bukod doon, hindi na sila muling magkabati simula nang sirain niya ang laruan nito. Kapag nagkikita sila ng hindi sinasadya, hindi pwedeng hindi sila mag-away. Ay, Colleen, iha, dumating ka na. Magilaw siyang sinalubong ni Don Agapito. Good afternoon po, Don Agapito. Nakangiti niyang bati at iniharap dito ang basket. Ang puto, gaya po ng ipinangako ni Lola Emilia. Ang sikat na puto mula sa lola mo, inaabangan ko to. Kinuha nito mula sa kamay niya ang basket. Mabango gaya ng dati. Salamat. Kumusta nga palang lola mo, Colleen? Hindi na siya pumupunta dito sa mansyon. Sumasakit na naman siguro ang likod ng matandang yon. Sabi na ngang inumin ang mga pinapadala kong vitamin sa kanya. Humalakhak naman si Colleen. Opo, sumasakit po minsan ang likod niya. At huwag po kayong mag-alala, iniinom naman po ni Lola Emilia ang mga pinapadala ninyo. Hindi maunawaan ni Colleen kung bakit sobrang bait ng matanda sa kanila. Pakiramdam niya, kaya mabait ito sa kanila dahil nga sa nangyaring aksidente sa kanya noon. Halos lahat ng tao sa mansyon, si Jeremy ang sinisisi sa nangyari at mukhang ayaw yon ni Don Agapito. Pero para kay Colleen,
Wala namang kasalanan si Jeremy at nilinaw niya na yun sa matanda. Wala siyang sinisisi sa nangyari sa kanya. Lagi kayong nagdadala ng bagong luto rito. Kaya gustong gusto ko ang mga puto ninyo. Wala talagang tatalo kahit pinakamagagaling na chef. Nakangiting sabi ni Don Agapito. Nagagalak ang kanyang puso. Maraming salamat po. Ayaw mo ba talagang magkaroon kayo ng lola mo ng sariling pwesto? Tanong ni Don Agapito. Ako nang bahala sa gastos. Magandang mabigyan ito ng spotlight at malaman pa ng ibang tao. Marahang umiling si Colleen. Huwag na po talaga Don Agapito. Marami na po kayong naitulong sa amin at sobra na po lahat ng yon para sa amin ni Lola Emilia. Bukod doon, mas gusto ko po na ako po ang magpundar ng store para sa amin po ni Lola. Tumawa naman si Don Agapito. Napakabait mo talagang apo sa iyong Lola Colleen. Tumango naman si Colleen, bagamat gulong-gulo ang isip. Ang gara ng mansyon, ang paghahanda sa labas para sa pagdiriwang, tungkol lahat kay Jeremy, at tila awkward na nandoon siya. Pinaupo muna siya ni Don Agapito. Sigurado akong alam mo nang tungkol sa party ngayong gabi, Colleen. Para ito sa apo ko, si Jeremy. Wala siya ngayon dahil namamasyal siya kasama ng kaibigan. Girlfriend po, Don Agapito. Pagtatama ni Colleen sa matanda. Napasimangot naman ito. Hindi, ayoko sa babaeng yun para sa apo ko. Nang dinala pa lang ni Jeremy, iba na ang kutob ko. Hindi nga ganoong babae ang gusto ko para kay Jeremy. Sobrang liberated at sinabi sa akin ng tita ni Jeremy na marami nang naging boyfriend ang silin na yun. Napabuntong hininga si Colleen. Pero wala naman po kayong magagawa kung siya po ang gusto ni Jeremy. Baka may nakita po ang apo niyo kay Celine na hindi nakikita ng iba. Magtiwala na lang po siguro kayo kay Jeremy. Pero bakas pa rin ang pagtutol sa matanda. Alam kong purong pisikal lang ang nararamdaman ng apo ko kay Celine. At napagkakamali niya lang yun. Hindi ko rin masisisi lalo na't liberated ang pamumuhay niya sa ibang bansa. Pero ang gusto ko lang, magising ang aking apo at baka mapakasalan niya pang ganong klase ng babae. Yun ang kinakatakot ko para kay Jeremy. Gusto ko sa kanya ng maayos na asawa na magbibigay sa kanya ng maayos na pamilya. Maaga siyang naulila sa mga magulang, kaya gusto kong sa maayos na babae siya bumagsak. Marahan na lang tumango si Colleen. Hayaan niyo po at isasama ko sa mga dasal ko na makahanap po ng maayos na babae si Jeremy. Napangiti naman si Don Agapito. Alam kong kahit magkaaway na kayo ng apo ko, may pakialam ka pa rin sa kanya. Hindi mo sisirain ang laruan niya noong bata kung hindi, di ba? Umawang ang bibig ni Colleen. Ano pong sinasabi ninyo? Makahulugan namang tumingin sa kanya ang lolo ni Jeremy. Sinira mo ang laruan niya kasi hindi mo siya gustong umiyak. Inosenteng kilos na hindi mo alam na mas makakasakit ng damdamin ni Jeremy. Pero nang araw na yun, napagtanto ko kung gaano mo pinahahalagahan ng apo ko. Napabuntong hininga si Colleen. Pero yun din po ang dahilan, ang simula ng lahat, kung bakit hindi po kami maayos ngayon. Hindi na rin po namin maibabalik ang dati naming pagkakaibigan. Tumaas lang ang kilay ni Don Agapito. Umuwi na siya pagkatapos ng ilang taon sa ibang bansa. Isang espesyal na okasyon ito at nais kong makasama ka sa amin. Dumalo ka sana mamaya, iha. Natigilan naman si Colleen. Hindi ko po alam, Don Agapito. Kami po ni Jeremy, hindi na talaga kami magkasundo. Hindi po ako sigurado na gusto niya akong makita mamaya. Umiling naman ang matandang lalaki. Wala siyang magagawa kung gusto kong nasa party ka. Dati naman kayong magkaibigan ni Jeremy at gusto kong maging maayos kayo ulit. Dahan-dahan itong tumayo. Maya-maya'y may kasunod na itong kasambahay. May dalang malaking kahon at sa loob ang napakagandang cream na dress. Binili kita ng damit para sa okasyon kaya kailangan mong pumunta. Pilit pa ni Don Agapito. Nagulat si Colleen habang pinagmamasdan ng dress. Don Agapito, hindi mo po kailangang... Sige na, iha, pagbigyan mo na ako. Sabi ni Don Agapito. Gusto kitang nandyan mamaya, Colleen. Isipin mo na lang na ako ang pinunta mo at hindi ang aking apo. Tinitigan niya ang kahon kung nasa ng damit. Naguguluhan siya kung dadalo o hindi. Hindi niya lang gustong pumunta, lalo na't ayaw naman ni Jeremy na nandoon siya.
Ngunit sa kabilang banda, ang kabaitan at pagpupumilit ni Don Agapito ay tumama sa kanya. Hindi niya magawang tanggihan ito kahit na iba ang sinasabi ng puso niya. "Sige po, pupunta po ako," sambit ni Colleen. Lumiwanag ang mukha ni Don Agapito sa isang masayang ngiti. "Mabuti, natutuwa ako sa desisyon mo, Iha. I'm sure matutuwa si Jeremy na makita ka." Napangiwi naman siya. Hindi sigurado si Colleen doon, ngunit para kay Don Agapito, susubukan niyang pumunta. Umaasa lang siya na huwag na muna silang magkabangayan ni Jeremy kapag nagkita. "Bakit ka nandito?" tanong ni Jeremy sa kanya at nakahalokip-kip. Muntik niya nang mabitiwan ang kanyang plato. Hindi na nga siya nagpapakita sa maraming tao para hindi mapansin. Pero kahit magtago yata si Colleen sa dilim, makikita pa rin talaga siya ni Jeremy. Huminga ng malalim si Colleen bago sumagot. "Inimbitahan ako. Si Don Agapito, ang iyong lolo, at pinilit akong pumunta rito kahit ayoko." Tumaas ang isang kilay ni Jeremy. "Napipilitan ka pa niya na. Parang wala kang ibang ginawa kundi kumain ng kumain. Nakakatatlong balik ka na sa buffet table. Mabuti, hindi pa sumasabog ang tiyan mo sa kabusugan." Napahiya naman si Colleen, pero mabilis naman agad na nakabawi. "Pakialam mo ba? Saka bakit mo ba binabantay ng kilos ko? Doon ka nga sa malayo." "Party ko to. Pinapaalis mo ko?" May ngisi sa mga labi ni Jeremy. "Hindi ako natutuwa na habang tumatagal, close ka sa lolo ko." Kumunot ang noo ni Colleen. Ano naman ang problema kung close kami ng lolo mo?" Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Ayoko lang na mapasama sa mga oportunista ang lolo ko." Gusto niya ng isampal sa pagmumukha ni Jeremy ang platong hawak niya. "Sinasabi mo bang oportunista ako? Ha?" Nagkibit balikat si Jeremy. "Wala akong sinasabi. Ikaw ang nag-iisip ng ganyan, Colleen." Saglit siyang pinag-aralan ni Jeremy. Tinitigan ang mga mata mula ulo hanggang paa. Tumagal pa talaga sa mga binti niya. Ramdam ni Colleen na namumula ang kanyang mukha pero pinigilan niya yon. Matagal niya na namang natanggap na pilay siya pero kapag may tumitingin doon ng matagal, nilalamon agad siya ng hiya. "Sino kasama mo, babe?" Lumapit sa kanilang isang babae, matangkad at matingkad ang pananamit habang nakangisi kay Colleen. "Si Lynn," tawag ni Jeremy sa girlfriend nito. Tinaasan siya ng isang kilay ni Celine. "Bakit may mga katulad mo rito? Maganda sana ang dress mo, mukhang branded. Kaso pilay ka. That's, sana nagstay ka na lang sa bahay nyo kaysa pakalat-kalat ka rito. Hindi ka bagay sa mga gantong klase ng party." Nag-init ang mukha ni Colleen sa kahihiyan. Ibinuka niya ang bibig upang tumugon, ngunit inunahan na siya ni Jeremy. "Tama na, Celine," ani Jeremy sa girlfriend nito. "Hindi mo dapat pinagsasalita ng ganyan ng taong wala namang ginagawang masama sa'yo." Tinitigan ni Celine si Jeremy at hindi makapaniwala. "Ano, pinagtatanggol mo siya? Akong girlfriend mo rito. Bakit siyang mas kinakampihan mo?" "Hindi sa ipinagtatanggol ko siya. Pero mali ang ginagawa mo. At kahit sinong tao pa yan, sasawayin kita." Sagot ni Jeremy at napatingin kay Colleen. "Mali ang pagtawanan o insultuhin ng mga taong may kapansanan. Hindi dapat ganito, Celine. Irespeto mong ibang tao." Hindi alam ni Colleen kung matatawa o hindi sa sinabi ni Jeremy. Halos kaaway na nga ang turing sa kanya ng binata, kaya hindi niya inaasahang ipagtatanggol siya nito ng ganoon. Namulang mukha ni Celine sa galit. "Hindi mo dapat sabihin sa akin kung anong tama at mali, Jeremy. Siyang wala sa lugar dito." Dahil sa iritasyon, umalis si Celine sa harap nila. Hindi agad sinundan ni Jeremy ang dalaga na ikinagulat niya. Sa halip, nanatiling nakalak ang tingin nito kay Colleen. Hindi niya magawang magsalita. Hindi niya alam kung anong sasabihin. "Pasensya na sa girlfriend ko," sabi ni Jeremy sa kanya. Hindi mo deserve yun." Natigilan si Colleen. "Pinagtanggol mo ako." Kumibot ang mga labi ni Jeremy. "Oh, ano naman? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Sabi ko kahit na sino, kapag ini-insulto at sinasabihan ng masama, ipagtatanggol ko. Huwag kang feeling, Colleen. Anong akala mo sa akin? Ang batang palagi na lang ipagtatanggol? Hindi ka pa rin nagbabago. Mahina ka pa rin. Loser ka." Napairap naman si Colleen.
at hiyakin ka pa rin. Ngumisi naman si Jeremy. Hindi na ako ganun. Hindi mo ako kilala. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ang ingay ng party ay tila malayo na parang nangyayari sa ibang mundo. May gustong sabihin si Colleen pero hindi niya itinuloy pa. Siguradong hahaba lang ang bangayan nila ng binata. Maya-maya'y binasag muli ni Jeremy ang katahimikan. Kahit ayokong makita ang pagmumukha mo, hindi ko pa rin gusto na may naaapi, lalo na't sa mismong party ko pa. Hindi tamang sinabi ni Colleen at hindi ko itotolerate ang girlfriend ko para sa ugaling ganon. I'm sorry sa naging asal niya sa'yo. Ganoon nga si Jeremy. Nag-aasaran sila. Nagbabangayan pero kailanman ay hindi siya nakarinig ng kahit anong pangiinsulto sa binata. Siguro dahil alam din talaga ni Jeremy kung ano talagang nangyari kung bakit pilay siya at hindi makalakad ng maayos. Tumango na lang si Colleen. Okay lang ako. Hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Ipagtatanggol ko naman ang sarili ko na unahan mo lang ako. Wala akong pakialam kahit girlfriend mo siya. Pagsasalitaan ko rin siya ng masama para patas lang kami. Isa pa, sanay na rin naman ako sa mga panunukso ng ibang tao. Napailing si Jeremy. Hindi ka pwedeng masanay sa mga bagay na mali. Sige na, ipagpatuloy mo na lang yung pagkain mo. Huwag kang mang-attract ng atensyon para hindi ka rin maka-attract ng away. Lapitin ka pa naman palagi ng gulo. Biglang kumirot ang puso ni Colleen sa sinabi nito. Parang kahit saglit lang, bumalik ang dating Jeremy na kababata niya. Gayunpaman, alam rin naman ni Colleen na malayo na sa dati ang lahat. Thanks Jeremy kahit hindi mo na naman kailangan gawin, sabi ni Colleen. Bumalik na siya sa upuan, nandun lang siya para kumain at paluguran si Don Agapito. Matatapos din yon at aalis na siya maya-maya. Pero mukhang may ibang pakulo talaga ang lolo ni Jeremy na talagang hindi niya inaasahan. Everyone! Malakas at malinaw ang boses ni Don Agapito sa kabila ng edad nito. May importante akong announcement. Ang aking apo na si Jeremy ay hindi lamang nakabalik mula sa ibang bansa. Ngunit siya rin ay ikakasal na. Nakita ni Colleen ang pagkunot ng noo ni Jeremy. Anong sinasabi ni Lolo? Lumapit naman ulit si Celine kay Jeremy na parang tuwang-tuwa. Ikaw ha? Ito bang surprise mo sa akin? Magpo-propose ka ba sa akin dito? Naguluhan naman si Jeremy. Wala akong planong ganyan. Hindi ko alam kung anong sinasabi ni Lolo. Natigilan si Colleen sa pagkain. Nagtataka rin siya kay Don Agapito. Alam niyang hindi gusto ng matanda si Celine para kay Jeremy. Yun lang ang pinag-uusapan nila kahapon. Engaged na si Jeremy. Hinihintay ko lang talaga ang pagkakataong to. Ang makauwi siya bago i-anunsyo sa lahat. Engaged na ang apo ko. Nakangiting nagpatuloy si Don Agapito at may kislap sa mga mata. Walang iba kundi si Colleen Clemente. Malakas na naubo si Colleen pagkabanggit pa lang ng pangalan niya. Parang may mga sumabit pa nga na lettuce sa kanyang lalamunan. Napatingin sa kanyang mga bisita dahil sa eksenang yon. Anong plano ni Lolo? Naiinis na tanong ni Jeremy habang nakatingin sa kanya. Umiling naman siya kaagad. Wala akong alam. Malay ko, kita mo na nga na nagulat din ako, 'di ba? Babe, anong ibig sabihin nito? Galit na tanong naman ni Celine at humiwalay na kay Jeremy. Napakurap siya ng ilang beses. Tumatakbo ang isip niya sa maraming bagay. Iha, Colleen, halina kayo ni Jeremy at samahan ako rito. Nakangiti pang sabi ni Don Agapito. Sinalubong niya ng tingin si Jeremy. Halatang galit ang binata. Nakita niyang pag-igting ng panga nito at nakakuyom ang mga kamao. Inilahad ni Jeremy ang kamay. Tara na! Umawang ang bibig ni Colleen. Ha? Tara na o gusto mo pang mapahiya tayong dalawa rito, Colleen? Naiinis na tanong ni Jeremy. Bago pa niya matanggap ang kamay ng binata, tumalikod na si Celine at mabilis na naglakad palayo. Namumula ang mukha sa galit ng girlfriend ni Jeremy pero wala namang ginawa si Jeremy. Kinuha ni Colleen ang mga saklay. Tinulungan naman siya ni Jeremy makatayo. Nang makalapit na sila kay Don Agapito, nagpalakpakan naman ang mga ito. Sumisigaw ang isip ni Colleen sa mga sagot. Ibinalik niya ang tingin kay Jeremy na seryoso lang at mukhang kalmado. Pero alam niya namang nagsisimula na itong magalit sa ginagawa ng sariling lolo. Anong kalokohan ang sinabi mo sa lolo ko?
Akusa nito sa kanya, sabay hapit sa kanyang bewang. Bakit niya naisip na ikaw ang fiancé ko, Colleen? Naninikip ang kanyang lalamunan habang nagpupumilit na sumagot. Hindi ko alam, Jeremy. Wala akong sinabing kahit ano. Mas lalong inilapit ni Jeremy ang bibig sa tenga niya para siguro walang makarinig. Kung ganon, bakit niya ipinaalam sa lahat na engage ka na sa akin? Nabigla rin naman ako gaya mo. Wala akong alam tungkol dito. Nauutal na sabi ni Colleen. Sa tingin mo, isa tong biro, Colleen? Kung nasan ka na lang, palaging may gulo. Marahas na bulong nito. Kakalabas lang ni Celine at nandito ka, mukhang nalilito rin. Pero parang hindi naman big deal. Meron ka bang ideya kung anong ginagawa mo, ha? Ibinuka ni Colleen ang kanyang bibig upang magsalita. Pero ano namang sasabihin niya? Parang kahit anong paliwanag niya, hindi maniniwala si Jeremy. Nakaramdam siya ng panghihina. Hindi niya alam kung anong nangyayari at bakit napunta siya sa ganoong sitwasyon. Jeremy, hindi ko alam na sasabihin niya yon, sabi ni Colleen habang nakatingin sa binata. Wala akong planong ganito. Pagkatapos ng party, pumasok na muna sila sa mansyon. Nagtalo sila ni Jeremy tungkol sa nangyari kanina. Pinagbibintangan kasi siya nito na kasama sa mga plano ni Don Agapito. Ay talaga? Matalas ang boses nito at talagang ayaw maniwala sa kanya. Kaya hindi mo alam na i-aanunsyo ko ng lolo ko bilang fiancé ko sa harap ng lahat? Inaasahan mong maniniwala ako dyan. Ilang taon kang nandito? Ilang taon akong nasa ibang bansa? Malay ko bang inuuto-uto mo ang lolo ko? Hindi ba't madalas ka rito? Naiinis na rin si Colleen. Sige nga, sabihin mo, para saan? Bakit ko uutuin ang lolo mo? Magkaaway tayong mortal, tapos sasabihin mong kasama ako sa planong to? Ni hindi ko nga pinangarap na maikasal sa'yo. Kumunot ang noo ni Jeremy at mas lalong lumapit sa kanya. Anong sabi mo? Ikaw pa talagang may ganang magsabi ng ganyan. Baka hindi mo alam, maraming nagkakandarapang babae sa akin. Napairap si Colleen. Alam kung saan na mapupunta ang usapang yon. Oh, ano naman? Wala akong pakialam. Basta isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Wala akong alam sa mga pakulo ni Don Agapito. Katulad mo, nagulat lang din ako kanina. Sinungaling ka, mariing sabi ni Jeremy. Hindi ko nga sabi ginawa. Pinigilan niyang sarili. Napagtanto niya kung gaano kawalang saysay ang pagpapaliwanag niya rito. Masyadong nagalit si Jeremy at buo lang ang isip nito sa mga sariling opinyon. Huminga siya ng malalim at sinusubukang maging kalmado. Hindi ko alam. Isinusumpa ako sa iyo, Jeremy. Wala akong alam. Maya-maya'y narinig nila ang pagtikhim at boses ni Don Agapito. Nagsasabi ng totoo si Colleen. Hindi niya alam ang arrangement na to. Pero ngayong alam na niya at alam mo na rin, Jeremy. Kaya pwede na tayong sumulong sa pagpaplano ng kasal. Nabaluktot ang ekspresyon ni Jeremy at hindi makapaniwala. Anong plano para sa kasal? Paano mo nasasabi yan? Naiintindihan mo bang ginagawa mo, Lolo? Kaaalis lang ni Celine dito. Nag-walk out dahil sa announcement at ngayon sinusubukan mong pilitin to sa akin. Madaling solusyonan ang problema mo, iho. Makipag-break ka na kay Celine at sa katunayan wala naman akong pinipilit. Sabi ni Don Agapito. Kung ayaw niyong makasal sa isa't isa, may choice pa rin naman kayo. Kaya lang, may kapalit. Plano ko ang lahat ng to, Jeremy. Magpapakasal kayo ni Colleen at magmamana ng mga ari-arian ng pamilya natin. Gaya ng gusto kong mangyari. Gulong-gulo ang isip ni Colleen. Ano pong sinasabi mo, Don Agapito? Ano pong kasal? Ano pong mana? Napabuntong hininga si Don Agapito na para bang napakasimpleng ipinapaliwanag lang yon sa isang bata. Pinag-uusapan natin dito ang yaman ng pamilya namin, iha. Gumawa ako ng provision sa aking will. Pareho kayong may mana ni Jeremy mula sa akin. May binigay akong bahay, lupa at isang maliit na resort sa iyo, Colleen. Dahil parang apo na rin naman kita. Halos nasubaybayan ko rin ang paglaki mo kaya napamahal ka na sa akin. Napalunok si Colleen sa mga narinig. Hindi niyo po kailangan gawin yon, Don Agapito. At Lolo, gusto kong Lolo na rin ang itawag mo sa akin, Colleen. Nakangiting sabi pa ng matanda. Sarkastikong tumawa si Jeremy. Sinasabi ko na nga ba, inutukan ng babaeng yan, Lolo. Kumunot naman ang noo ni Don Agapito. Hindi niya ako inuto, Apo. Kusa akong ibinigay kay Colleen yun, pero
Hindi niya makukuha ang mana niya katulad ng kung paanong hindi mo rin makukuha lahat ng mana mo. Dahil para makuha niyo yon, kailangan niyong magpakasal. Mas lalo lang nagalit si Jeremy. Teka, ano? Anong ibig mong sabihin dyan, Lolo? Hindi ko siya kailangan. Hindi siya pamilya. Bakit siya makakakuha ng bahagi sa yaman ng pamilya natin? Hindi ko nga siya kaibigan. Sumikip ang dibdib ni Colleen. Hindi niya inaasahan yon. Ang ideya ng pagpapakasal kay Jeremy para sa pera o pamana ay parang isang sampal sa muka. Hindi niya yun gusto. Lolo! Patuloy ni Jeremy at tumataas na ang boses. Hindi mo basta-basta mabibigyan siya ng bahagi ng mana. Hindi siya pamilya. Hindi ako makapaniwala sa kalokohang to. Hindi laging pagiging kadugo ang ibig sabihin ng pamilya, Jeremy. Alam mo yan. Saglit na dumako ang mata ni Don Agapito sa kanya bago bumalik sa apo. Magtiwala ka sa mga ginagawa ko, apo. Para sa'yo rin naman ito. Pasensya na po, pero ayaw ko po ng mana. Matigas na sabi ni Colleen. Hindi ko po gusto ang mana. Hindi ko po gusto ang anumang bahagi ng yaman ng inyong pamilya. Hindi ko po gagawin to. Hindi po ako magpapakasal kay Jeremy sa anumang dahilan, lalo na hindi dahil sa pera. Tumingin sa kanya si Jeremy. Nanlalaki ang mga mata sa pagkalito at galit. Minanahan ka na. Ayaw mo pa? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Hindi mo ba ako narinig kanina? Sinabi na nga na ayoko, di ba? Hindi ako interesado. Sagot ni Colleen. Ayokong pakasalan ka. Ayokong maging bahagi nito. At kung ayaw mo rin ito, hindi natin kailangang gawin. Kung gusto mo ng mana mo, ikaw ang lumutas ng problema mo mag-isa. Mas gugustuhin ko pang maghirap kaysa maging asawa ka. Wow, Colleen. Inis na sabi ni Jeremy. Ikaw pa talagang may gana magsabi niyan. Para namang gusto kitang pakasalan. Ayaw ko rin namang mapangasawa ka. Ngumiti lang si Don Agapito na para bang hindi niya sinisira ang mga plano nito. Kailangan mong pag-isipang muli ang desisyon na yan, Colleen. Ang mana ay isang kondisyon. Kung hindi nyo gagawin kahit isa sa inyo, hindi nyo parehong makukuha ang mana. Lolo, napaka-unfair nyo. Reklamo ni Jeremy. Apo mo ako, pero bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Kumabog ang puso ni Colleen. Sorry po, hindi po ako magpapakasal para sa pera. Gusto ko po ng totoo na mamahalin ako at hindi po sa ganitong paraan. Isa pa, gusto ko rin pong irespeto ang nararamdaman ng girlfriend ni Jeremy. Dahil kapag po ako ang napunta sa ganong sitwasyon, masasaktan po talaga ako. Tiningnan ni Colleen si Jeremy na frustrated na. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya mahal si Jeremy. Hindi siya masasaktan palagi sa mga away nila kung hindi niya ito mahal ng lubos. Gayunpaman, matagal niya nang tanggap na hindi siya nito mamahalin pabalik. At ayaw niya rin naman na ikasal sila dahil lang sa ganoong sitwasyon. Napabuntong hininga si Don Agapito, ngunit wala na itong sinabi pa. Alam ni Colleen na kahit anong mangyari, tama ang kanyang ginawang desisyon. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, umuwi na si Colleen sa kanila. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga nakakagulat na pangyayari, kung paano siya inihayag ni Don Agapito bilang fiancé ni Jeremy. Bakit kaya nasabi yun ni Don Agapito? Napakagatlabi si Colleen. Alam niya kaya na may feelings ako para kay Jeremy? Sana hindi niya halata. Feel ko magaling siyang makiramdam. Saka, ano bang mapapala niya sa akin kapag ako naging asawa ni Jeremy? Pilay na nga ako. Hindi ako ang klase ng babae na pwedeng ipagmalaki ng apo niya. Tama talaga ang Lola Emilia niya. Tinuturing na nga siya ni Don Agapito bilang apo. Gayunpaman, hindi lang apo, kundi napipisil bilang mapapangasawa ng apo nito. Pagdating niya sa bahay, naramdaman niya ang katahimikan. Hindi naman siya nagtataka dahil gabi na rin naman. Baka tulog na ang kanyang Lola Emilia. Lola? Mahinang tawag niya. Nandito na po ako, La. May pasalubong po akong pagkain para sa inyo. Pinadala po ni Don Agapito. Walang tugon. Pagpasok niya sa sala, ang tanawing sumalubong sa kanya ang nagpatigil sa kanyang kinatatayuan. Nakahandusay sa sahig si Lola Emilia at walang malay. Sumugod siya sa tabi nito, lumuhod at marahang niyugyog ang mga balikat. Lola Emilia! Tawag ni Colleen, halatang takot na takot. Lola, gising na! Huwag mo naman akong biruin ng ganito. Nanlamig ang balat ng kanyang lola at mahina ang pulso nito. Hindi na nga maramdaman ni Colleen.
Tumulo ang mga luha niya sa mga mata ngunit nilabanan niya yon. Humingi siya ng tulong sa mga tricycle driver sa labas. Mabuti na lang at dumating ang patrol ng barangay. Naisakay sila at naisugod sa ospital ang kanyang lola. Kumusta na po siya? Magiging okay na po ba siya? Tanong ni Colleen. Napabuntong hininga ang doktor. May sakit ang lola mo sa matres at kailangang matanggal iyon sa lalong madaling panahon para hindi na kumalat pa ang komplikasyon. Kailangan niya ng agarang operasyon at malaki ang magiging gastos. Wala kaming mga pasilidad para gawin ng surgery kaya kailangan niyo siyang ilipat sa mas malaking ospital ngayong gabi. Parang suntok ang mga salitang tumama kay Colleen. Sa maliit na ospital pa lang, siguradong mahihirapan na siya. Paano pa kaya sa mas malaki at kailangan pa ng operasyon? Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Habang nakatayo siya sa waiting area, pabalik-balik na tumunog ang kanyang cellphone. May mensahe mula kay Don Agapito. Mukhang nakarating na rito ang nangyari sa kanyang lola. Sinagot niya ang tawag ni Don Agapito. Hello po? Colleen, naiintindihan ko na mahirap ang mga bagay sa inyo ngayon ni Emilia. Saad ng matanda. Ngunit, tandaan mo, nag-aalok ako sa iyo ng paraan para matapos ang problema mo. Kung pakakasalan mo si Jeremy, magkakaroon ka ng access sa lahat ng kailangan mo. Ang mana mo, makukuha mo at magagamit mo para sa lola mo. Pag-isipan mong mabuti. Ito nang yung pagkakataon. Hindi sa ginigipit kita pero sana pakinggan mo rin ang mga gusto kong mangyari, iha. Tinitigan ni Colleen ang sahig sa ospital. Gulong-gulo na ang kanyang isip. Nakakatawang tinanggihan niya pero wala pang isang araw, lulunukin na agad ni Colleen lahat ng sinabi niya. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang pamana ni Don Agapito para iligtas ang kanyang lola. Diyos ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Bulong ni Colleen sa sarili at pinunasan ang mga naliligaw na luha. Ayoko ng ganito. Ayokong pakasalan si Jeremy dahil sa pera. Pero kailangan ako ni Lola. Hirap na siyang magdesisyon. Nang may nanginginig na kamay, muli niyang tinawagan si Don Agapito. 2 beses yung tumunog bago ito sumagot. Yes, Colleen. Nakapagdesisyon ka na ba? Kalmado ang boses nito at parang kanina pa siya hinihintay. Gagawin ko na po. Mahinang sabi ni Colleen at puno ng emosyon ng boses. Pakakasalan ko po si Jeremy. Gagawin ko po ang lahat para makuha ang pera para sa operasyon ni Lola. Nagsalita muli si Don Agapito. Mabuti. Nakagawa ka ng tamang desisyon, iha. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat para sa inyo ng lola mo. At para sa inyo na rin ng apo ko. Ibinaba ni Colleen ang cellphone at sumandal sa dingding ng ospital. Naiinis siya na yon ang tanging pagpipilian niya. Pero para kay Lola Emilia, gagawin niya ang lahat. Kahit ang ibig sabihin pa ay pakasalan ang isang lalaking ayaw sa kanya. Hahayaan niya na lang basta mailigtas lang ang pinakamamahal niyang lola. Naoperahan na nga si Lola Emilia. Naging maayos naman ang kalagayan nito at labis niyong ipinagpapasalamat sa Diyos. Yun nga lang, nang makauwi, gusto ni Don Agapito na tumira na sila sa mansyon. Takang-taka tuloy ang kanyang Lola Emilia. Boyfriend ko po kasi si Jeremy, Lola. Inalok niya po ako ng kasal kasi mahal na mahal niya po ako. Pagsisinungaling ni Colleen. Tuwang-tuwa naman ang kanyang lola. Mabuti naman at maayos na kayong dalawa ni Jeremy. Masaya na ako ron. Pero hindi ko inasahang magpapakasal pa kayo at mahal ka pala ng binatang yon. Pinilit niyang umiti. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Mahal naman po ako ni Jeremy. Kahit alam niyang hindi. Hindi nga alam ni Colleen kung ano nang nangyari kina Jeremy at Celine. Basta siya, pumayag na lang siya sa pagpapakasal. Hindi niya pa alam kung anong opinyon ng binata tungkol doon. Masaya akong makitang nandito ka na, Colleen. Binigyan siya ni Don Agapito ng isang ngiti. Pilit nang umiti si Colleen. Maraming salamat po talaga sa mga tinulong niyo sa amin ni Lola Emilia. Niyakap siya nito. Salamat din dahil pumayag kang maipakasal sa aking apo. Noon pa man, ikaw na talaga ang gusto kong mapangasawa ni Jeremy. Gusto kong lumaki rin sa akin ang makakasama ng apo ko hanggang pagtanda. Nagpahanda ng kwarto para sa kanya si Don Agapito. Nang makarating sa loob, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya pa rin maintindihan kung anong pinapasok niya pero magpapadala na lang siya sa Agos. Sabi kay Colleen, pagkatapos ng kasal nila ni Jeremy, kailangan niyang sumama sa Maynila. Nandun kasi ang trabaho ni Jeremy kaya baka doon na rin siya mag-aral. Kung nasa ng asawa niya, dapat ay nandoon siya. Maya-maya bigla na lang pumasok sa loob si Jeremy. Sa tingin mo,
Pwede ka na lang pumasok dito at magpanggap na hindi ka rin naiinis sa mangyayari. Nadurog ang puso ni Colleen. Inaasahan niya na ang galit, ngunit nakakasakit pa rin na marinig ang kamandag sa boses nito. Ibinuka niya ang bibig para magsalita, ngunit pinutol siya ni Jeremy. Sa tingin mo, ang pagpapakasal sa akin kahit papano ay magpapaganda ng lahat? Akala mo magagamit mo lang ako at ang pamilya ko sa kahit anong kailangan mo dahil lang sa desperado ka? Hindi ba tumanggi ka na? Ano ngayon at bigla kang pumayag? Matalas ang mga salita ni Jeremy. Wala ka na talagang kahihiyan, ano? Namula ang pisngi niya sa magkahalong hiya at frustration. Hindi niya kailanman ginusto ang alinman sa mga yon. Hindi niya gusto ang pera, ang mana, at tiyak na ayaw niyang tratuhin ng ganoon. Ngunit higit sa lahat, ayaw niyang maging punterya ng galit ni Jeremy. Hindi ko hiniling ang alinman dito, sabi ni Colleen at halatang pagod ng makipagtalo. Hindi ko gustong pakasalan ka, Jeremy. Hindi ko ginustong pumunta dito. Pero nandito ako dahil ang buhay ng lola ko ang nakataya. Ginawa ko to para sa kanya dahil kailangan niya ako. Umigting ang panga ni Jeremy. So, gano'n na lang? Bakit? Wala ka rin namang nagawa, di ba? Takot kang mawala ng mana at alam mong wala rin ibang paraan para makaalis sa arrangement na to. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Napabalik ko si Colleen sa kama. Ginagawa ko to dahil wala akong ibang pagpipilian. Akala mo gusto ko dito, sa mansyon ninyo, magpakasal sa lalaking may girlfriend na? Hindi ko rin naman gusto to pero kailangan ko ng pera para sa lola ko. At kahit ano gagawin ko, madagdagan lang ang buhay niya. Umiwas ng tingin si Colleen. Palagi mo kong inaaway. Kahit klaro rin naman sa'yo na ayaw ko nga rin nito. Gusto mong sisihin ng isang tao? Sisihin mo ang lolo mo. Siya ang gumawa ng deal na to. Siya ang nag-alok sa akin ng hindi ko kayang tanggihan. Hindi ikaw. Hindi ako. Ikakasal na tayo at alam kong mahihirapan ka rin umurong dahil habol mo rin ang mana mo. Pero hindi ko hiniling at hindi ako papayag na tratuhin mo ako na parang kontrabida ako dito, Jeremy. Tumingin si Jeremy sa kanya. Hindi ito nagsalita ngunit may kurap ng pangunawa kahit na parang ayaw pa nito. Papakasalan kita, sabi ni Colleen at dumiretso sa kabinet. Ngunit hindi ko to ginagawa para sa'yo, Jeremy. Ginagawa ko to para sa lola ko. At kung yan ay nagdudulot sa'yo ng pagkamuhi sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Magalit ka hanggang gusto mo, wala na akong pakialam. Katulad ng gustong mangyari ng lolo ni Jeremy, nagpakasal na nga sila. Minadali man para kay Colleen, magarbo pa rin iyon. At nang ikinasal sila ng binata, pareho silang awkward sa isa't isa. Sino ba namang hindi magiging awkward kung magkaaway lang sila nung nakaraan, pero ngayon at magiging mag-asawa na sila. At nang unang gabi nila, mas malakas pa ang kuliglig sa gabi kesa sa mga boses nila. Wala naman tayong gagawin, di ba? Medyo natawa si Colleen sa sariling tanong. Siyempre wala. Ano namang gagawin natin, di ba? Napasinghap siya nang bigla na lang lumapit si Jeremy sa kanya. Napapikit siya dahil akala niya ihahalikan siya nito. Pero walang dumating. Sa halip, pitik sa noo ang natanggap niya. Bakit nakanguso ka dyan? Kumibot ang mga labi ni Jeremy. Bubuhayin ko lang ang lamp. Iminulat agad ni Colleen ang mga mata. Hindi pauti lang talagang lips ko. Natawa si Jeremy at muling humiga sa kama. Mukhang hindi na rin naman masama ang sitwasyon natin ngayon. Namumula naman si Colleen dahil sa pagkapahiya. Ngayong mag-asawa na tayo, mas lalalang ba ngayon nating dalawa? Oo nga pala, nasan si Celine? Ako nang bahala sa girlfriend ko. Simpleng sagot ni Jeremy. Napakakatlabi si Colleen. Mag-asawa na sila pero mukhang girlfriend pa rin ni Jeremy si Celine. Hindi siya mahal ng asawa niya, kaya siya ba ang maituturing na naninira ng relasyon? Nagpatuloy si Jeremy. Hindi ko pa alam ang gagawin ko kay Celine, lalo na't alam kong nainsulto siya sa ginawa ng lolo ko. Hindi rin naman siyang babaeng naiisip kong pakasalan. Mas lalong hindi rin ikaw ang naiisip kong maging asawa ko. Malakas pa rin talagang paniniwala ko na inuto mo si lolo para mapakasalan ako. Siguro hindi talaga kaaway ang tingin mo sa akin. Siguro may lihim kang pagtingin sa akin, ano? Nanlaki ang mga mata ni Colleen dahil pakiramdam niya na huli siya sa sariling damdamin. Hindi totoo yan. Wala akong nararamdaman sa'yo at hindi ko nga sabi inuto ang lolo mo. Kaso bigla na namang lumapit si Jeremy. Talaga? Wala kang nararamdaman sa akin?
Napaatras naman siya ng higa sa kama. Siyempre, wala. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Bakit? Parang naghihintay ka ng halik kanina. Mabilis niya itong tinalikuran ng higa. Tutulog na ako. Nahihiya na si Colleen. Hindi niya kayang itanggi yun. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya parang ngumuso sa harap ni Jeremy kanina. Narinig niya ang buntong hininga ng kanyang asawa. Bakit mo sinirang laruan ko nung mga bata pa tayo? Napakagatlabi si Colleen. Wala, gusto ko lang. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin dahil sa pagsira ko noon sa laruan mo? Siguro naman napagbayaran ko na yon kasi pilay na talaga ako habang buhay. At ngayon, eto, napilitan akong pakasalan ka kahit hindi mo naman ako mahal, Jeremy. Nasa sayo kung gagawin mo pang miserable ang buhay ko. Napabuntong hininga ulit si Jeremy. Kapag nakuha na natin pareho ang mga mana natin, pwede na nating asikasuhin ang annulment. Namuo ang luha sa mga mata ni Colleen. Unang gabi pa lang nila bilang mag-asawa pero nasaktan na agad siya nito. Nagpatuloy si Jeremy. Alam kong napilitan ka lang dahil sa lola mo. Kaya kapag may paraan na tapusin agad natin para hindi na tayo parehong maging miserable. Marahan na lang na tumango si Colleen at lihim na umiyak. Hindi talaga sila pwede. Pangit ang simula nila at kahit ano man ang gawin nila, talagang magiging masama pa rin ang simula para sa kanilang dalawa. Sumabay na lang si Colleen sa agos ng buhay. Kahit ganun ang relasyon nila, kumilos na lang siya na parang asawa talaga si Jeremy. Wala pa naman siyang pasok, kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang ipagluto ito, alagaan, at hintayin sa gabi kapag uuwi na. May sakit ka, Jeremy. Saad ni Colleen nang maramdaman niya itong nanginginig sa kanyang tabi. Magdamag niya itong inalagaan. Namumula pa ang mga pisngi dahil sa sakit. Nag-aalala siya kaya gising na gising siya at palaging tinitingnan kung bumaba na ang dagnat nito. Nang sumapit ang madaling araw, mabuti na lang at umayos na ang pakiramdam ni Jeremy. Inalagaan mo ako? Namumungay ang mga mata na tanong nito. Tumango naman si Colleen at hinalo ang ginawa niyang sopas para rito. Oo, nag-aalala ako sa'yo. Nanginginig ka. Mahirap pala kapag nagkaroon ka ng lagnat. Talagang nanginginig ka at ang hirap makabangon. Dapat umiinom ka ng vitamins. Ang yaman-yaman mo, ang hina naman ang resistensya mo. Paano ka magtatrabaho ng maayos? Sige na, kumain ka na nito. Sumubo si Jeremy pero agad naman itong napaso. Inagaw niya ang mangkok at kutsara nito. Ako nang magsusubo sa'yo, hihipan ko. May maliit itong ngiti. May maliit itong ngiti sa mga labi. Salamat, ma. Sinamaan niya ito ng tingin. Maka dyan, asawa mo ko. Baliw ka, may lagnat ka pa yata. Tumawa naman si Jeremy. Parang pangnanay yung tono mo. Sige, salamat na lang, mahal. Natigilan si Colleen sa pag-ihip ng sopas. Nagulat siya sa tinawag nito sa kanya. Hindi niya mapigilang matameme. Sinubo ni Jeremy ang sopas na hinipan niya. Ang sarap mag-alaga ng asawa ko. Tumikhim naman si Colleen. Ibinigay niya ang mangkok dito. Kinuha niyang mga saklay at marahang tumayo. Sige na, kumain ka na dyan. May lilinisin pa ako sa kusina. Naiilang niyang sabi at mabilis na umalis. Nang makalabas na sa silid nila, huminga siya ng malalim. Nagiinit ang kanyang pisngi sa mga salita ni Jeremy. Wala siyang magawa ng mapadpad sa Maynila. Namimiss niya ng gumawa ng puto at maglako kaya nagluto siya. Yun nga lang, hindi niya alam kung saan yun ilalako. Pangmayamang lugar ang tirahan nila. Pakiramdam ni Colleen, walang bibili. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jeremy sa kanya. Lumingon siya sa kanyang asawa. Puto, masarap to sa kape. Gusto mong mag-almusal? Kung gusto mong magbaon, ipagbabaon din kita. Ihahatid ko sa opisina mo. Tumango naman si Jeremy. Sige, ihatid mo na lang. Isabay mo na rin ang lunch ko mamaya. Ikaw ang magluto para sa akin. Ipapahatid kita sa driver. Matamis naman siyang umiti. May hiling sana ako sa'yo. Ano yon? Tanong nito bago uminom ng kape. Kapag pumunta ako sa opisina mo, pwede bang maglako ako ng puto sa mga empleyado mo? Mata niyang tiningnan ang kanyang asawa. Gusto kong matikman nilang recipe ng puto ni Lola Emilia. Saka wala kasi talaga ako magawa dito sa bahay. Inip na ako. Miss ko nang magtinda.
Kaya lang napansin ko rito sa village nyo, mukhang wala namang bibili ng mga puto ko. Walang masyadong tao. Mahinang tumawa si Jeremy. Sige, kung saan ka masaya gawin mo. Pasensya na. Hayaan mo at kapag natapos ang trabaho, magbabakasyon tayo sa mansyon. Alam kong mismo na rin ng lola mo. Kaya lang, baka hindi kayanin ng mga paa mo. Huwag kang masyadong magpapagod ha. At ipabuhat mo na lang sa driver ang mga paninda mo. Umiling si Colleen. Hindi, kaya ko yon. Ang tagal ko nang naglalako ng mga puto. Batikan na ako. Nagkatinginan sila ni Jeremy. Sa ilang buwan nilang magkasama, alam ni Colleen na nagbago na ang kanilang pagsasama. Hindi na sila ang parang laging aso at pusa noon. Bihira na lang din silang magbangayan. Kung may away man, sobrang simpleng bagay na lang at madali namang nalulutas agad. Nang magsama sila, nagkaroon ng improvement ang lahat sa kanila. Mas nakilala nilang isa't isa. Ang sama ng loob na mayroon sila simula bata pa, unti-unti nang naglaho. Ma'am Colleen, tulungan ko na po kayo. Sabi ng driver sa kanya. Umiling naman siya. Hindi na po. Kaya ko na po ito. Kayo po talaga. Para kayong si Jeremy. Pilay lang po ako pero hindi po ako baldado. Kaya ko pa pong kumilos nang hindi masyadong nahihirapan. Sige po, aalis na po ako. Text na lang po ako sa inyo kapag magpapasundo na po ako. Dumiretso na si Colleen sa loob ng elevator. Inayos niya ang mga packaging dahil mga empleyado ang kanyang pagbebentahan. Nang makarating sa tamang floor, bigla siyang hinarang ng mga guard. Paano ka nakapasok dito? Bawal dito ang tendera. Sabi ng guard at bahagya pa siyang itinulak. Umawang ang bibig ni Colleen. Pwede po ako, Manong. Anong bawal? Saka maghahatid po ako ng lunch sa asawa ko. Si Jeremy Buenavista ang asawa ko. Inaasahan niya nga po ako, Manong. Tumawa naman ang guard. Kalokohan! Wala pa namang asawa si Sir Jeremy. At si Ma'am Celine ang girlfriend niya. Nagpapalusot ka pa, umalis ka na. Hindi pwede ang tindera dito. Teka lang, asawa nga po ako ni Jeremy. Saglit, ito nga pong wedding ring namin, oh. Ito nga pong picture namin nung kasal, oh. Kaso, nang dinukot niya sa bulsa, wala ron ang kanyang cellphone. Tinulak pa siya ng guard. Umalis ka na, ang dami-dami mo pang sinasabi. Maya-maya ay nakita niyang dumaan si Celine. Celine, tulungan mo naman akong makapasok. May gagawin lang ako sa loob. Tiningnan siya ni Celine at inaasa ng isang kilay. Anong ginagawa mo rito? Bawal ang pulubin na katulad mo sa building na to. Kumunot ang noo ni Colleen. Alam niyang may galit sa kanya si Celine pero para tawagin siyang pulube, parang grabe naman yata iyon. Tumingin si Celine sa mga guard. Sige na, Manong, palayasin niyo na yan. Gumagawa lang naman ang babae niya ng kwento. Hindi naman siya asawa ni Jeremy. Ayaw niyang umalis, kaya tinulak na siya ng guard. Pilay si Colleen, kaya madali siyang bumagsak sa sahig. Natapon ang mga paninda niyang mga puto, pati na ang lunch para kay Jeremy. Ano sa tingin niyong ginagawa niyo? Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Jeremy. Namalayan na lang ni Colleen na binuhat siya ng kanyang asawa at inupo sa isang lamesa. Galit na galit ito habang nakatingin sa mga guard pati na rin kay Celine. Nagpaliwanag agad ang guard. Sir Jeremy, nagpupumilit pumasok yung tendera. Sinabi na nga na bawal. Pinutol naman agad ni Jeremy ang sasabihin nito. Hindi lang siya basta tendera. Asawa ko siya. Anong karapatan yung itulak ang asawa ko? Isa pa, kahit ibang tao, wala kayong karapatang husgahan ng taong naghahanap buhay ng marangal. Lumapit si Celine kay Jeremy. Babe, huwag mo silang pagbuntunan. Si Colleen naman talaga may kasalanan. Bawal naman talaga siya rito. Masamang tumingin si Jeremy sa dalaga. Hiwalay na tayo, di ba? Nilinaw ko na yan sa'yo pero ipinagkakalat mo pa rin dito na tayo pa rin dalawa. Bakit? Maghihiwalay din naman kayo ng asawa mong pilay. You're fired. Mariing sabi ni Jeremy. Anong sinabi mo? Galit na sabi ni Celine. You're fired. Hindi na kita gustong makita sa kumpanya ko. Ayoko ng mga tao rito na iinsultuhin lang ang asawa ko. Seryosong sabi ni Jeremy. Lumingon din ang asawa ni Colleen sa mga guard at sinisante ang mga ito. Gulat na gulat siya nang binuhat ni Jeremy at dalhin sa opisina nito. Pagkalapag niya pa lang sa sofa, sinuri na agad ng asawa niya kung may sugat ba siya. Ano pang ginawa at sinabi sa'yo ng mga yon? Tanong ni Jeremy. Umiling naman si Colleen. Sana hindi mo na sila sinisante, kawawa naman sila. Lalo na yung dalawang guard, wala naman silang alam. Kumunot ang noo ni Jeremy. Tinulak ka nila. Hindi pwede sa akin yun.
at pinahiya ka nila sa harap ng maraming tao. Hindi ako papayag. Napakagatlabi si Colleen. Nag-away kayo ni Celine dahil sa akin. Pasensya na, iwan mo na ako at makipagbati ka na sa kanya. Hiwalay na kami. Matamang sabi ni Jeremy. Wala na akong pakialam sa kanya. Mas may pakialam ako sa'yo dahil ikaw ang asawa ko. Pero maghihiwalay din naman tayo, di ba? Naguguluhan niyang tanong. Umiwas ng tingin si Jeremy. Hindi ko na itutuloy ang annulment. Sinabi ko lang naman yun dahil akala ko hindi ka masaya sa nangyari. Gusto kong maging asawa mo. Totoong usapan, hindi dahil sa gusto ni Lolo kundi dahil gusto ko. Mahal na kita, Colleen. Hindi mali. Mahal kita at baka matagal na to. Galit lang talaga ako sa sarili ko kasi pakiramdam ko kapag nakikita tayo. Ako ang dapat sisihin kung bakit pilay ka ngayon. Kaya kahit mahalin kita, wala akong karapatang gawin dahil ako ang dahilan ng paghihirap mo ngayon. At siguro, kaya nauuwi tayo palagi sa pag-aaway kasi hindi ko lang kayang patawarin ang sarili ko sa nangyari sa'yo noon. Alam ko sa sarili ko na hindi ako kailanman magiging karapat-dapat para sa'yo. Namuo ang mga luha ni Colleen. Wala ka namang kasalanan. Hindi kita kailanman sinisi, Jeremy. Ako ang may kasalanan sa'yo dahil sinira ko ang laruan mo na sobrang importante sa buhay mo. Natawa si Jeremy pero halatang nanghihina sa mga sinasabi nito. Laruan lang yon pero ang naging kapalit, buong buhay ng pagiging pilay mo, Colleen. At sising-sisi ako na pinalayas kita ng araw na yon. Pakiramdam ko, alam ni Lolo lahat ng saloobin ko. Lahat ng mga iniisip ko pagdating sa'yo. Kaya siya ang gumawa ng paraan para mangyari to. Pinapakita kong galit ako sa'yo. Kasi inuunahan kita palagi. Natatakot ako na dumating ang araw na mas lalo kang mahirapan sa mga paa mo. At sisihin mo ako. Marahang umiling si Colleen. Hinding-hindi ko magagawa yon. Paano kita sisisihin kung mahal din kita? Mahigpit siyang niyakap ni Jeremy. Mahal din kita, Colleen. Lumandas ang luha niya. Patawarin na natin ang isa't isa. Sobrang tagal nang nangyari ng lahat. Simula ngayon, kalimutan na natin ang masasamang alaala sa pagitan nating dalawa. Bumuo tayo ng pamilya, Jeremy. Yung masaya, yung matatawag natin na sa atin. Pag-uusap lang ang kulang sa kanila. Pareho lang silang natakot sa mga nangyari sa kanila sa nakaraan. Gayunpaman, naging matapang sila na harapin iyon at hinarap na nila ang bawat araw na mas magaan at wala ng bigat sa dibdib. Pagkatapos ng isang taon, nagkaroon sila ng isang anak. Gusto pa sana ni Colleen ng isa pang anak pero ayaw na ni Jeremy. Natakot na kasi ito para sa kanyang kondisyon nang mahirapan siya sa panganganak sa kanilang panganay. Mas doble kasi ang pag-iingat lalo na't pilay siya. Kahit 3 lang sila, naging masaya naman ang pamilya nila. Mahal na mahal ni na Don Agapito at Lola Emilia ang apo ng mga ito sa tuhod. Napunta man sa magulong usapan ng lahat, hinatid pa rin sila ng Diyos sa magandang wakas at ipinagpapasalamat yun ni Colleen ng lubos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong magsalita kapag galit tayo dahil gagawa lang tayo ng mga pananalita na pagsisisihan natin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.